Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Ang Africa ay puno ng mga naglalakihan at gutom ng mga predator. Maraming paraan ng mga hayop upang makatakas sa kalaban, gaya ng mabilis tumakbo at maraming tinik tulad ng porcupine. Ngunit may isang hayop rito na sa halip ay matakot sa leon, sila pa mismo ang kinatatakutan ng leon. Ito ang mga Cape Buffalo. Kesa tumakbo palayo, ginagamit nila ang kanilang sungay para atakihin ang kalaban. Napakatibay at napakatulis ng kanilang sungay, kaya siguradong dead ball ang leon. Aba, maski pala ang mga isda ay gumagamit din ng sungay. Pero hindi ang baka na yan ang isda na tinutukoy ko ha. Ang halimbawa ng isdang may sungay ay ang cowfish. Dahil sa kanilang pares ng sungay, walang ibang hayop ang nagbabalak na kainin ang isda na to. Yan ay dahil sa baka matinik sila sa talas ng sungay nito. Kung tutusin, marami pang hayop ang gumagamit ng sungay bilang panakot sa kalaban. Ang pagkakaroon ng mahabang sungay ay isang mabisang paraan para ipagtanggol ang sarili. Kaya naman sa video na ito, aalamin natin ang pakinabang ng sungay sa mga hayop. Anong hayop ang may pinakamalaking sungay? At bakit kaya may sungay ang ahas na to? Lahat ng yan ay mapapanood nyo for today's episode. Pero bago tayo magsimula, dapat mo munang pindutin ang like button. Maraming salamat! Simulan natin ang kwentuhan sa mga sungay ng giraffe. Ito na ata ang pinaka-cute na hayop na may sungay. Merong sungay ang mga giraffe ngunit hindi ito para labanan ng leon. Ang kanilang sungay ay ginagamit lamang ng giraffe sa pakikipag-away sa kanilang kapwa giraffe. Gamit ang kanilang mahabang leeg, itinutusok nila ang kanilang sungay sa katawan ng kanilang kaaway. Ganito rin ang kaso ng mga rhinoceros beetle. Meron silang mahabang sungay ngunit hindi naman nila ito ginagamit sa mga predators. Bagkus, ginagamit nila ito para makipag-away sa kanilang kapwa beetle. Tuwing panahon ng mating season, nag-aagawan ng mga lalaking rhinoceros beetle para sa atensyon ng mga babae. Nagtatagisan ng palakasan ng mga lalaking beetle para kung sino ang mas malakas, siya ang makakascore sa babae. Nagtutulakan at nagbabatukan ng mga beetle hanggang sa kung sino ang matalo. Kahit matanda na ako, nakakatuwa pa rin ang manood ng ganitong laban ng insekto. Kung sino ang aatras sa laban, siya ang talo. Ganito rin ang estilo ng mga Jackson chameleon. Meron kasi itong mahabang sungay para labanan ng kanilang kapwa chameleon. Mga lalaking chameleon lamang kasi ang tinutubuan ng sungay. Agawan sa teritoryo at agawan ng babae ang madalas na pinag-aawayan ng mga lalaking chameleon. Buti na lang at hindi lahat ng chameleon ay may sungay dahil mukha na silang mabangis na dinosaur kung magkataon. Pero cute na dinosaur naman. Dito naman sa mundo ng mga ibon, ginagamit nila ang kanilang sungay sa ibang paraan. Ang mga lalaking kasuwari kasi ay nagpapalaki ng sungay para makuha ang atensyon ng mga babaeng kasuwari. Mas malaki ang sungay ng kasuwari, mas gwapo ito sa paningin ng mga babae. Ito naman ang natatanging ibon na may nakakatusok na sungay. Sila ang mga horned screamer. Kahit matulis at matigas ang kanilang sungay, ginagamit lamang nila ito sa pakikipagligawan. Isa sa pinakasikat na hayop na may sungay ay ang pamilya ng usa. Binubuo ito ng deer, elk at moose. Tuwing buwan ng mating season o panahon ng paglalabing-labing, ang mga lalaking usa ay tinutubuan ng malaking sungay. Ang pagkakaroon kasi ng maganda at malaking sungay ay palatandaan ng pagiging gwapo sa mata ng kanilang nililigawan. Kapag tapos na ang buwan ng mating season, usang natatanggal ang sungay ng usa. Gaya ng mapapanood nyo sa video, makikita kung paano kusang nalaglag sa ulo ng usa ang kanyang sungay. Kakaiba ang kaso ng mga usa dahil sila lamang ang hayop na may sungay na pwedeng matanggal at muling tumubo.
Konting shake lang, tanggal na agad ang sungay. Meron namang iba na ginagamit ang sungay para makapag-camouflage. Dahil sa kanilang sungay, nagmumukha silang natutuyong dahon o hindi kaya ay matulis na kahoy. Gaya na lamang ng horned frog na makikita rin sa gubat ng Pilipinas. Ang mga palaka kasi ay madalas na kinakain ng mas malalaking predator, gaya na lang ng tao na ginagawa itong burger. Gayunpaman, may mga sungay sa animal kingdom na hindi pa rin matukoy kung para saan ang pakinabang. Gaya na lang ng horned viper at ang kanilang sungay. Hindi kasi matukoy ng mga scientist kung ano ang pakinabang ng sungay sa mga ahas na ito, gayong hindi naman nila ito ginagamit bilang defense mechanism. Hindi rin nila ito ginagamit para sa pakikipaglaban. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ng mga scientist kung para saan ang sungay ng horned viper. Kung ang akala nyo na ang lahat ng sungay ay natural na tumutubo, pues nagkakamali ka. Ang mga sungay kasi ng sa Jacob Ship ay sadyang pinag-eksperimentuhan ng mga scientist upang tubuan ito ng maraming sungay. Binago ang DNA ng tupa na ito kaya tinubuan sila ng 4 na sungay. Ang gusto ata ng mga scientist ay ang gumawa ng demonyong tupa. Ang isa pang hayop na pinag-eksperimentuhan ng mga tao ay ang lahi ng Ankole Watusi. Isa itong breed ng baka na may napakalaking sungay. Alam mo ba na ang kanilang sungay ay pwedeng tumimbang ng 700 kilos? Kung minsan, umaabot pa sa 3 ang kanilang sungay. Kung nag-aalaga ng baka ang mga aswang, ito na ata ang kanilang alaga. Dito naman sa Kansas, USA, makikita ang baka na may pinakamahabang sungay. Siya si Bluegrass, isang uri ng baka na tinatawag na Texas Longhorn. Noong 2015, nasungkit niya ang titulo bilang longest horn ayon sa Guinness World Record. May haba kasi ito na 10 feet. Kilala ang lahi ng Texas Longhorn dahil sa mahaba nitong sungay. Sa sobrang haba, nahihirapan na nga silang maglakad. Malaking tulong sa mga hayop ang pagkakaroon ng sungay. Sa kasamaang palad, ang kanilang mismong sungay ang siyang nagdadala sa kanila ng kapahamakan. Ang halimbawa nito ay ang mga rhinoceros. Marami kasing tao ang pumupunta ng Africa para humuli at pumaslang ng rhino. Kapag ang hunter ay nakahanap ng rhino, sapilitan nilang kinukuha ang sungay nito. Sa mga nakalipas na taon, libo-libong rhinoceros ang pinatay para lang kuhanin ang kanilang sungay. Illegal kasing binibenta ang sungay nito para gamitin sa mga walang kwentang bagay, gaya na lang ng hawakan ng kutsilyo. Oh, no! Sa ngayon, mahigpit na ipinagbabawal ang pagpatay ng rhino at pagkuha sa kanilang sungay. O ano? Meron pa bang astig na hayop na merong sungay ang hindi ko na isama sa ating listahan? Alin sa mga hayop na aking naitampok ang pinaka nagustuhan mo? Para sa akin, paborito ko ang mga rhinoceros. Kung ano man ang hayop na inyong napili, i-comment nyo na yan sa ibaba ng video. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Edward James Manawis. Hello rin kina Jefferson Valladolid, Myra Mendez at Richard Milon. What's up kay AJ Miss at sa buong pamilya Regala. Shoutout kay Sofia Dagalea at kay Atina Garachico. Aya Shakyle at sa kanyang tatay na magaling magtato na si Gilbert Borromeo. At advance happy birthday kay Amara K. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys in my next video. Bye-bye! FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!